Hello guys! Meron naman akong tipid tips. Sa halagang 220 ay magluluto tayo ng mang inasal. Nakakamiss din kasi kumain sa labas kaya no, low budget tayo kaya dito na lang tayo kakain sa bahay. Ginising ko nga si Mr. ng alas 3 kasi para lang bumili ng manok. Kasi naman habang nakatunga nga ako, habang nagmumuni-muni ay naisipan kong magluto ng mang inasal. Kasi wala kami natira sa sahod. So bumili ako isang buong manok at saka yung pinakita ko kanina, kalamansi na 15 pesos. Wow! Pero guys, hindi naman natin mauubos lahat yung 15 pesos na kalamansi na yun. Baka mga 7 pieces lang po ang ating magagamit. So ibig sabihin ay 7 pesos lang din ang ating makokonsumo. At saka itong manok pala guys ay frozen. Pero ang oras na po ay alas 4. Meron na lang po akong isang oras para magluto kasi naalis si Mr. ng 5:20 ganon hanggang 5:30. Basta naka-prepare na siya ganon sa lahat ng kailangan niya papasok sa trabaho. So minsan kapag wala ng time para kumain ay nagbabaon na lamang po siya. Pero gusto ko kasi pag ganito magluluto ako ng ganito masarap na ulam. Yes, masarap na po sa amin ito. Kahit napakasimple lang. Napaka-solid na nito. Taob na naman ang aming kaldero. So guys, ito palang manok frozen. So ang gagawin ko dapat to, imamarinate mo siya ng magdamag. Pero kaso lang nagmamadali ako at kailangan na pong maluto, ay hiniwa-hiwa ko nga lang po ng ganyan para lumasa agad yung mga ating mga sangkap sa kanya. Kasi atin po itong pakukuluan na. Kung mayroon kayong time, baga halimbawa, hindi man kayo nagmamadali sa pagluluto, pwede naman ninyo itong i-marinate or kinabukasan nyo siya lutuin, ganon. Ako kasi kailangan ko nang lutuin, kaya pakukuluan ko na lang siya dun sa mga sangkap na ating gagamitin. Eto na guys, maghihiwa na ako ng mga ricado. So ilalagay ko yung mga presyo. Kayo na lang pong mag-compute ha. Kasi sasabay ko na lang po sa mga procedure kung paano ko ginagawa. Wow! Sana po nag-i-enjoy kayo sa panonood dyan. Yan. Hihiwa na tayo ng mga ating mga ricado. So alam nyo naman po siguro yung mga pangalan yan. Pero isusulat ko na lang din po para malaman nyo po kung ano yung mga sangkap na aking mga nilalagay kasi baka mamaya hindi nyo makita katulad ng mata ko, malabo na din. Joke lang. Peace po. Hindi kasi syempre diba nag-a-assume tayo na may manood ng taga-ibang bansa. Agoy, sana anyway, tapos yan guys, yung kalamansi pala pinigaan ko din para dun sa ating pambabad. Kinamay ko na. Huwag kayo mag-alala kasi nagmamadali talaga ako. Nagmamadali talaga ako. Rush na ako kaya ganyan. Pero huwag kayo mag-alala kasi naghugas naman ako ng kamay. Etong pala, lemongrass. Pwede nyo naman tong hiwa-hiwain ng maninipis. Pero kasi ako nagmamadali. Diba? Yung words na nagmamadali. Kaya yan. Ganyan ang kinalabasan. Mas mahaba pata. Pinutol ko pag girl. Tapos ganyan lang. Mekos-mekos na lang na ganyan, di ba? Siguradong masarap to kasi kinamay. Ang tawag, di ba? Kung sa Ilocano ba kinamot. Kinamot. Kumbaga yun, kinamay. Yun. Ginamitan ng kamay na dapat gamitan mo ng kutsara. Pero ayan, kinamay-kamay ko na. Mekos-mekos ang tawag naman ng ibang mga vlogger. Tapos guys, syempre, medyo ligpit-ligpit na rin kasi nakakaadwa ng ang kalat ng mesa ng mga gawain ko. Nang iniikutan ka. This is it, pansit. Ito guys, pakukuluan ko na siya. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina habang pinakukuluan na naman. Mali-mali ka na naman, Inday. Nung hinihiwa ko pa siya kanina, di ba? Sabi ko sa inyo, ilalaga ko kasi gawa ng process nga at nagmamadali tayo. Pwede nyo gawin yan. Kapag naman may time pa at hindi naman nagmamadali, marinate nyo muna para mas lalong masarap. Yon. Pero sa mga rush hour, pwede na yan. Tapos pakukuluan mo lang siya guys na ganyan na medyo matuyo-tuyo siya. Kaya yan, nung okay na nga, nahahon ko na, hindi ko na naipakita, nilagyan ko na siya ng uling. Diba? Double purpose yung aking kalan. Pwedeng di kahoy, pwedeng di uling. Itong ihawan ko, nanghihingi na ng kapalit. Pero pwede pa rin yan. Pwede pang pagtiyagaan. Di ba? Sabi nga, hanggang napapakinabangan ng isang bagay, gamitin mo ng gamitin.
Saka ka na bumili pag natuluyan nang nasira. Ay, nakakabulol. Ano ba yan? So yan, nagsisimula na tayong mag-ihaw. Ay, naamoy ko na yung aroma. Tips ko lang pala guys, kung ilan kayo sa family, kung dapat, yun din yung slice na gagawin mo sa pag nag-ihaw ka ng ganito. Kasi para kung in case may tira pa, katulad ko, yung bandang parting puwitan, yung sa bandang puwitan niya na hindi masyadong malaman, hiniwa-hiwa ko po yun ng maliliit para pansahog ko naman po sa gulay. O, yung isang buong manok na yon nagtira ko ng pang second luto, hindi, sabi nga nila, huwag ka mag-ubos-ubos biyaya, tapos kinabukasan nga ka. Pero kadalasan nangyayari yon, pero sa akin po kasi hindi. Tinitipid ko po talaga hanggang kaya pa. Tapos yung pinaglagaan ko guys, yun lang yung pinangbabasa-basa ko dyan. Pero kung meron ka namang kagamit na yung panghaplos, yung smooth lang, yung pwede siyang madangdang sa init, yun pwede mo naman siyang haplos-haplosan ng ganyan. Pero ako kasi wala, kaya yan, tiis tayo sa pasandok-sandok para lang mabasa siya. Kasi kailangan siyang basa-basain habang iniihaw mo para hindi siya dry. Alam nyo guys, habang nag-iihaw ako, nagugutom na ako. Pero kailangan kong tiisin para banat mamaya. Maganda ang banat pagkaluto nito. Yan. Meron na tayong naihaw. Okay, tingnan yung itsura. Manginasal din naman ang lasa. Manginasal din naman ang itsura at saka lasa. Nakatikim na ako. Tumikim na ako. Huwag kayong ano dyan. Tapos pala guys, optional lang din naman na yung sinalang ko na tubig ay magluluto ako ng sinigang soup. Diba sa mga inasal merong ganon, yung maasim na soup nila. Di gayahin din natin para maganda ang labanan sa kainan mamaya. Habang pinakukuluan ko nga dun sa labas, naghihiwa naman ako ng ating sausawan na sa ating inihaw na manok. Agay! May sili pa. O, kayo dyan. May pampagana ako. Ito na nga pala yung listahan ng ating gastos today. Okay, yan. O, sabi ko sa inyo diba, kung nakakain kayo sa labas, 100 ang isang meal, isang tao, ay kung 6 kayo, 700. O, diba yan? 220 lang na aking nagastos. Yung kahit homemade lang, pero sure kang magugustuhan ng iyong pamilya. Yay! Sausawan pa lang, yummy na. Lalagyan na natin guys itong sinigang mix. Yan, pati nor, pagsabay-sabayin na natin. Kasi kumukulo na yung tubig, kaya nilagay ko na yung sinigang mix, saka yung nor chicken. Tapos yan, pakukuluan mo lang siyang igi hanggang kumulo. Pag-add ka na lang din ng asin. Ako nag-add dyan, hindi ko lang naipakita guys. Kasi hindi ko na na-shoot. Yun kasi yun. Yan na guys, ang sarap na ng ating soup. Nakahain na din lahat. Hope guys na nag-enjoy kayo sa aking pag-share ng tipid tips na naman. Huwag pong kakalimutan mag-like, subscribe, at mag-comment po para po alam ko kung sino-sino po kayo at para po makilala ko kayo, di ba? Salamat po. Kita-kits po sa uulitin sa susunod po nating vlog at upload.